Inakala ng prosekusyon na nakapuntos sila kahapon sa pagpuntirya sa nakuhang 40% o 10 milyong pisong discount sa nabiling kondo ng mga korona. Pero sa hearing ngayon, lumalabas na walang questionable rito. Para sa latest aksyon sa Senado, may live report ang aming kasamang si Jovi Francisco. Jovi. Erwin, tumatak nga sa isipan ng maraming manonood kahapon ang tinatawag na 40% discount na nakuha daw ng mga korona sa kanilang pagbili ng property sa Taguig. Kaya sinasabi, para nakapuntos dito ang prosekusyon. Pero kayo na nilinaw kung ano nga ba talaga itong diskwento na ito. Sa pag-uumpisa ng trial, sinubukang ipatawag ng prosekusyon ng kailang testigo mula sa Securities and Exchange Commission. Gusto raw kasing kalkalin ng prosekusyon ang tungkol sa mga questionableng transaksyon ng mga korona sa Basa Guidote Company. Pero hindi pumayag si Presiding Judge Juan Ponce Enrile. Wala raw kasing first-hand knowledge ang witness. Kaya naman napilitan ng prosekusyon na isalang sa witness stand ang Mega World official na si Noli Hernandez. Dito ay pinagpatuloy nila ang diskusyon sa nakuwang 40% o 10 milyong pisong discount ng mga korona sa nabili nilang Bellagio Penthouse Condo Unit mula 2008 ayon kay Hernandez. Totoong mas murang nabili ang nasabing unit. Mula sa 24 million pesos, ibinaba ng Mega World sa 19.6 million pesos ang unit matapos itong bagyuhin. At dahil binayaran ito sa maikling panahon, binigyan siya ng diskwento at 1 milyong pisong discount pa hanggang sa umabot ang presyo ng unit sa 14.5 million pesos na lang. There was a typhoon and the unit sustained some water damage, some leakage, Your Honor. And we deliberated on what to do next. Were we supposed to, we were thinking of maybe repackaging the whole thing, and it made more economic sense for us to give it at a steep discount. Tuloy, nakagalitan ni Enrile ang prosekusyon dahil sa malinaw na interpretasyon sa sinasabi ng testigo. You know, I'm clarifying this not because of anything else, but the tendency of the question is misleading. Sunod na rin umagal ang ibang mga senador na sayang lang daw ang oras sila sa isyong mali pala sa simula pa lang. What does this have to do with non-disclosure or non-inclusion in the SALN? Was there a pending case between Mega World and the Supreme? Yes, Your Honor. Actually, we actually have lost 2 cases in the Supreme Court. Would you have offered the same price to any other buyer? I would have, sir. Honestly, sir, at that time, I didn't even know it was CJ Corona, sir. Sinubukan itong ipaliwanag ng mga prosecutor. Therefore, we would like to find out whether or not the SALN as submitted by the Chief Justice includes the necessary amount of cash. Gid pa ng testigo, hindi raw sila nalugi kahit nagbawas sila ng presyo ng unit. Ayon pa kay Senador Manuel Villar na isang real estate developer, regular nakalakaran ng 40% discount. Isang malaking developer po ang nag-offer ng 40% discount to anybody, to everybody. Yes, Napakaraming factors that govern pricing. Erwin, adjourned na nga ang trial sa araw na ito at bago nga natapos ito ay pinagsabihan muna ni Senator Enrile ang mga abogado na sana daw ay prep muna nila o kausapin muna ang mga witness bago iharap sa kanila para daw din na maulit ang ganitong sitwasyon. Erwin. Jovi, hindi ba parang dapat nag-iisip-isip na ngayon ng prosecution? Halos araw-araw nakikitaan sila ng butas ng mga senator judge ni Senador Juan Ponce Enrile. Parang hindi sila prepared. Unlike sa defense, hindi ba nagre-review sila? Okay, Erwin, alam mo sa katotohanan niya, no, pagkatapos ka nitong parang tinatawag na blunder na ito, ay nag-closed door meeting sila agad. O kaya kayo na, wala tayong makuha mga guests from the prosecutors o prosecution panel. Kasi nga, ay kailangan lang pag-usapan to dahil mukhang pati sila ay nabigla sa nangyari. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Senado.